pag-usapan naman natin itong isa pang nangangarap na magkaroon ng higher position, mga kababayan, dito sa ating bansa. Kaya siguro sobra-sobra yung pag-iingay at pagpapamedya kahit hinahanap na siya ng mga kababayang Pilipino po natin diyan sa Baguio. Kasi 'di ba nagkaroon ng landslide diyan po sa Baguio na kung saan may naapektuhan na mga pamilya diyan, mga kababayan. At ngayon mas inuna pa ng kanilang mayor na si Magalong ang magpamedya, mga kababayan, kesa patibayin yung mga instruktura diyan po, mga kababayan, sa Baguio City or diyan sa lungsod na nasasakupan niya. Ano po, so ngayon, ito, sabi ni Magalong, mahalin natin ang Pilipinas. Ang mga intriga daw at ibinabato sa kanya, gawa-gawa lamang daw po, pero hindi daw po siya tatahimik. Pero kay Sara Duterte, wala siyang masabi. Takot siya magbigay ng opinyon, mga kababayan. Baka nga siguro nangangarap na kuhanin ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Ano po, so ngayon, ito, play po natin. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na kasi di ba sinasabi niya ang ginagawa niya, mga kababayan, lumalaban siya sa korupsyon. Pero pagdating sa mga Duterte, tahimik siya. Dumating pa nga sa point, mga kababayan, na kahit sobrang tindi na ng korupsyon sa panahon ni Digong, nagawa niya pang ipagmalaki itong si Duterte. Ano po? So ngayon, tuloy pa natin. Naging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na good governance daw. Pinopromote niya daw, mga kababayan, yung good governance. Pero bakit hindi mo mapagsilbihan ng maayos yung Baguio City, yung Baguio na nasasakupan mo? Diba? Bakit saglip na unahin mo na pagsilbihan yung mga constituent mo, mas inuuna mo pang magpa-media? Diba? Alam mo, Mayor Magalong, payo ko lang, trabaho muna bago pagpapamedya. Kasi parang nauuna ata sa'yo yung exposure mo o yung pagpapamedya mo kaysa unahin yung pagsiservisyo sa lungsod na nasasakupan mo. Itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Diba? Tapos dumating pa nga sa point na kahit mali na yung ginagawa ni Duterte dati, para sa kanya magaling na leader pa rin si Digong, di lumabas yung pagiging DD-shit mo. What was it like working with former President Duterte, who was the president at that time? Very decisive. Decisive. Very decisive, at he will allow you to, to decide on your own. Basta as long as, pag may confidence siya sa'yo, papabayaan ka niya. At marami rin ako mga decision na akala ko magagalit siya sa akin. Like, for example, opening as mayor, I opened too early. I was even cautioned by members of the NTF that I am opening too early. Pero nung kinasinabihan si Presidente, sabi ni Presidente, tulungan nyo na lang siya. Sabi ko nga sa mga ibang mga nakadapa na kami. Nakadapa na kami. Please allow us kasi maganda naman yung aming sistema dito. Bakit niya ginagawa yung mga bagay na yan? Puri sa mga Duterte, pananahimik pag tinatanong tungkol kay Sara Duterte, kunyari lumalaban sa korupsyon, pero kung tutuusin, mga kababayan, may baho rin si Mayor Magalong. Diba? Kung titingnan natin, mga kababayan, kasi nga, kaya ganyan yan, dahil nga sa ginawa ng PDP Laban, kung matatandaan nyo, 5 months ago, diba, ang PDP Laban na mga kaalyado, or etong isang miyembro ng PDP Laban, at kaalyado ni dating Pangulong Duterte na etong si Raul Lambino, isinusulong ang pakikipagtandem ni Magalong dito po kay Duterte, kay Sara Duterte. At gustong gawin ng PDP Laban na Vice President ni Sara Duterte sa darating na 2028, ito pong si Benji Magalong. So ngayon, ito, play po natin.
Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte Magalong para sa 2028 elections. Nako, matutuwa ako klaro niyan. No, tuwa na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay magdi-declare siya, tatapos siyang Vice President. Ako, napakagandang tandem yan. Duterte Magalong. Kapatubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Anya, may pagkakahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam po yung tapang ni VP Inday at malasakit niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. May tapang na, may malasakit pa sa tao. Kaya maganda yan. Sana nga si Mayor Benji i-consider niya yan. And may the Holy Spirit guide him sa kanyang magiging decision kasi 3-termer na siya na mayor ng Baguio City. Napangiti at ikinagulat ni Mayor Magalong ang hirit ni Atty. Lambino. Bago iniisip yun eh. Sa kaya kasi nakapokus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from... Puro tawag dito. Puro pabebe si Benji Magalong pero definitely gustong-gusto niya yan. Di ba mga kababayan? Siyempre, ikaw ba naman, partido na ni Duterte yung nagsabi na gusto kang gawing Vice Presidente ni Sara Duterte at matutuwa sila. Pag nag-announce ka, natatakbo ka sa pagka-Vice Presidente. Tapos isinusulong pa yung Magalong Sara. Di ba? Yung Benji Sara o Magalong Duterte sa darating na 2028. Hindi pabor na pabor sa'yo yan. Kasi nga mga kababayan, kaya ginagawa ni Benji Magalong lahat ng pagpapamedya, lahat ng pagpapa-epal sa media kasi nangangarap yan o may gusto rin yan, may personal ambition din na tumakbo sa mataas na posisyon sa darating na 2028. Yun yung dahilan dyan. Raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. Kami, it's not personality focused. It's about telling the people and empowering the people so that they will be able to choose the right leaders for this country. Gayunpaman, nagpasalamat si Magalong na naikonsidera siya ng PDP laban na masugid na nanligaw kay VP Sara para tumakbo bilang Pangulo. Naniniwala si Atty. Lambino na sure win na si VP Sara kaya lagi umanong tinitibag ng mga kritiko. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel. Eto, baka sabihin ng mga didiset, nasaan ang patunay mo na tahimik si Magalong kapag ka ang pinag-uusapan na ay si Sara Duterte? Eto, pakinggan natin mga kababayan dito sa nakita po nating interview ni 2 months ago dito po sa ANC na kung saan natanong po siya patungkol kay Sara Duterte pero mas pinili niyang manahimik mga kababayan at mas pinili niyang ibahin yung topic para lang hindi mapag-usapan si Sara Duterte kasi nga natatakot din etong si Magalong na banatan etong mga Duterte dahil nga mga kababayan mapupurnada yung ambisyon niya na magkaroon ng mataas na posisyon mga kababayan. Ano po? So ngayon ito play po natin. Honor right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba, Rico? Pan muna. I invoke my right to remain silent muna. Kasi diba? sabi ko nga sa iyo, yung aming advocacy is Akala ko ba hindi mananahimik? Lalo na pagdating sa issue ng korupsyon, mga kababayan. Napakasimple lang nung tanong sa kanya eh. Naniniwala ka ba na si Sara Duterte ay magiging mabuting leader? Magkakaroon ba siya ng good governance pag siya ay naging presidente? Pero mga kababayan, ayaw niyang sagutin. process focused. Otherwise, I will actually
I will compromise our principles, especially in choosing the right leaders. Okay. So, let me try to rephrase it. Ganon din yun. Malalabasan yan. Competence, reputation, Yes. character. Yeah. Will the mayors for good governance, if you find the right leader who have these Yes. very important characteristics, support this lady or support this gentleman? They will For support. 2028. They will support someone who has competence, character, and a good track record. During our assembly meeting, prior to the 2020, Hindi niya sinagot yung about kay Sara. Kita niya mga kababayan, ayaw niya sagutin yung about kay Sara kung ano yung masasabi niya. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa mga Duterte, tahimik po si Magalong. Ni hindi nga siya nagbigay ng kahit na anong paliwanag nung mga panahong nag-iimbestiga sila sa manumalyang flood control at nung mga panahon na nabanggit yung pangalan ni Pulong Duterte lalo na nung pumanaw, eto pong si Cabral, etong si Catalina Cabral. Diba, nanahimik? Etong si Magalong at hindi siya nagbigay ng kahit na anong pahayag patungkol doon. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang pagdating sa mga Duterte, tumutupi din etong si Benjamin Magalong. Ano po, tuloy pa natin. 2025 elections, nag-usap-usap kami. At ang pinag-usapan namin is we're not going to use the Mayor's for Good Governance as a vehicle for any political ambition. But we will define the values, core values of the leader that we want to be elected in this position. Yeah. So could this vice president, could the vice president and the president of this country come from the ranks of the mayors for good governance? Alam mo, everything is possible. Everything is possible. You are continuing to educate Yeah. the youth. Yes. What is right now the mindset of the youth when you talk to them and when you give seminars and speeches about good governance? What is their mindset about 2028? Wala. Alam mo, ang kanila, amazing. They're amazing. You know? They have so much courage. They're full of energy. They're not afraid to speak up. Ah, They're outspoken. They believe in change. And they want to make a big difference. And you know what? ngayon mga kababayan, ito napapansin ko ha, karamihan po kasi sa mga youth o mga kabataan, ang mas gusto nila mga kababayan, ito, napansin ko lang ha, at in my personal opinion, karamihan sa mga kabataan ngayon sa mga youth, ang gusto nila, si former VP Leni. Kasi karamihan naman talaga sa mga pinklaban mga kababayan, mga ano talaga, mga teenager, mga bata. Kaya nga yung Gen Z mga kababayan, 'di ba, ang karamihan na sumusuporta kay Sara Duterte galing talaga sa mga kabataan eh. Pag tinanong mo yung bata kung bakit si Leni, naipapaliwanag nila kung bakit si Leni yung right choice nila. At karamihan din sa mga kabataan, mas gusto rin si Senator Rapi Tulfo. Yung mga kabataan ngayon mulat na eh. Kitang-kita na ng mga kabataan yung mga pagkakamaling ginagawa ni Sara Duterte. Sige nga, magtanong kayo ng mga kabataan dyan kung gusto si Sara Duterte. Ang isasagot sa inyo, hindi. Dahil sa mga nakikita nila na issue ni Sara Duterte, lalo na yung confidential funds, na hindi nila maipaliwanag. So para sa akin mga kababayan, pag ang pinag-usapan natin, yung mga kabataan, yung mga kababayan Pilipino po natin, lalo na yung mga estudyante, na nasa tamang edad na para bumoto, ang karamihang sinasagot ng mga yan, Leni Robredo talaga. Dahil maganda yung track record. Yun yung sinasabi nila. Sinasabi ko lang din naman sa inyo. Anyway, ituloy pa natin. Every time I talk about good governance, it rings a bell. Amazing yung kanilang, the way they absorb it and understand the basic principles of good governance. Amazing. Mayor Benji Magalong, as a final word on Beyond Exchange, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan at kabataan? Sa ating po mga kababayan sa buong bansa, lalo-lalo na po sa ating mga kabataan. Alam niyo, sometimes we think that the situation is helpless and hopeless. Sometimes we think that there's no light at the end of the tunnel. Parang napakadilim ng ating mga dinadaanan ngayon.
But you have to keep faith. And there's something that actually keeps us moving forward. And that is hope. You know? Kailangan na wag ho tayong mawala sa pananaw na things are going to get better. And probably among our leaders today, especially our political leaders, our mayors, and community leaders as well, there's probably something that you need to do first thing in the morning, and the first thing and the last thing that you will do before you retire tonight. And that is to give hope to the members of your family, give hope to your neighbors, give hope to members of your community, and give hope to our Filipino brothers. Yun, Rico. And vote wisely in 2028. Vote wisely and choose the right leaders. We have to know and learn how to choose the right leaders. Sana ho, magising na tayo at matuto na po tayo. Yan yung sabi ni Magalong. Kaya wag ninyong iboboto si Magalong kung sakaling tumakbo yan sa pagka-vice presidente. Halimbawa lang mga kababayan, kasi yung ginagawa niya ngayon, galawang trapo yan. Nag-iingay habang yung mga kababayang Pilipino natin diyan sa Baguio hinihintay yung serbisyo po niya mga kababayan. Kaya nga, alam niyo, karamihan sa sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na taga Baguio, trabaho muna bago media, bago pa media. Trabaho muna bago pa press con, pa interview. Kasi dapat yung attention mo, Mayor Benji Magalong, nasa mga constituent mo, hindi nasa national. Kasi kumbaga napaka-active mo sa national, pero napapabayaan mo naman yung mga tao na nagtiwala sa'yo noong nagdaang eleksyon. At saka ang isa pa dito mga kababayan, wala namang masama sa sinasabi ni Benji Magalong sa mga pagbibigay niya ng opinion publicly, lalo na pagdating sa national. Magiging masama lang yan kung napapabayaan mo yung lungsod na pinamumunuan mo. At yan yung nangyayari ngayon sa pamumuno ni Benji Magalong. Mga kababayan, ano po? So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga issue na hinimay po natin mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito mga kababayan.